in the heart of Manila, where justice is a commodity. Sino ang may gawa nito? Huwag kang makialam! This season, the darkness is deeper, when the truth is the most dangerous crime. Isang Lunes, Nonggo, umaga nung Oktubre 1991, sa isang malaking rest house na nakatago sa malalim na bahagi ng kabundukan ng Balamban, Cebu, may isang malamig at nanigas na mangkok ng kare-kare at 4 na pares ng kutsara tinidor na maayos na nakalagay sa ibabaw ng hapagkainan sa sala. Sa garahe, nakaparada pa rin ang itim na Toyota Land Cruiser ng tagapangulo ng kumpanya. Ngunit sa loob ng bahay na iyon, wala ni isang tao ang natira. Ang tagapangulo ng Mabuhay Textiles, isa sa 3 pinakamalaking kumpanya ng tela sa Cebu na si Eduardo Macaraig, ang kanyang asawa at ang kanilang 2 anak na pambihirang 12 at 8 anyos. Isang buong pamilya na binubuo ng 4 na tao ang naglahong parang bula ng walang iniwang bakas, walang senyales ng pagnanakaw, wala ring ni isang tawag na humihingi ng ransom. Sa ganitong sitwasyon, lumipas ang 14 na taon. Isang napakalamig na Sabado ng umaga noong Enero 2005. Isang nanginginig na boses ang narinig mula sa isang luma at kalawanging public payphone sa isang terminal ng bus sa Baguio City. Dito po ito sa Baguio. Ako po ang anak ng tagapangulo ng Mabuhay Textiles na si Eduardo Macaraig, na nawala 14 na taon na ang nakararaan. Ako po si Jason Macaraig, isang kupas at naninilaw na larawan ng pamilya ang hawak ng isang binata na ikinulong at namuhay sa isang liblib na bahay sa kabundukan. Mula sa nag-iisang larawang iyon, ang tataan 14 na taong katahimikan ay dahan-dahang mabubuksan. Bago tayo magsimula, lubos po akong magpapasalamat kung ipipress ninyo ang subscribe at like button. Kung maari ay magiwan din kayo ng komento kung saang lugar ninyo pinapanood ito upang mabati ko kayo isa-isa. Magsisimula na ang ating kwento. Umaga ni Lunes, Oktubre 14, 1991. Ang orasan sa pada ng opisina ng Chief Secretary sa ika-12 palapak ng Head Office ng Mabuhay Textiles sa Mandaue City, Cebu ay tahimik na nakaturo sa 8:45 ng umaga. Muling tinignan ni Secretary Arturo Dizon ang nakabuklat na plana sa ibabaw ng kanyang mesa. Ang unang ischedule ng tagapangulo ay alas 9:00. Sa lingguhang meeting ng na-opisyal tuwing Lunes, kilala ang tagapangulo sa pagiging eksakto sa oras na parang patalim. Kung alas 9:00 ang meeting, siguradong bubuksan niya ang pinto ng kanyang opisina pagsapit ng 8:40. Dadaan siya sa opisina ng sekretarya upang kunin ang kanyang mainit na kapeng barako at ang kopya ng morning newspaper bago maupo sa kanyang pwesto ito. Ang kanyang hindi nagbabagong routine tuwing umaga sa loob ng mahigit 10 taon. Ni minsan ay hindi siya nahuli kahit 1 minuto. Ngunit iba ang araw na ito. Pinindot muli ni Secretary Arturo ang intercom ng opisina ng tagapangulo, walang tao sa loob. Sa pagkakataong ito, kinuha niya ang panlabas na telepono at dahan-dahang dinial ang numero ng rest house sa Balamban. Mahaba ang pagring ngunit walang sumasagot. Kahit 7 o 8 beses niyang ulitin, ganun pa rin ang kinalabasan. Biyernes ng gabi nang umalis ang pamilya ng tagapangulo patungo sa rest house sa Balamban. Sa kalagitnaan ng taginit 2 o 3 beses sa isang taon, madalas siyang gumugugol ng katapusan ng linggo doon kasama ang kanyang pamilya. Tuwing linggo ng gabi, siguradong nakabalik na sila sa kanilang bahay sa lungsod at Lunes ng umaga ay eksaktong papasok siya sa trabaho. Matatak ang paniniwala ni Arturo na hindi rin mag-iba ang mangyayari ngayon. 8:55 umaga, wala pa rin ang tagapangulo. Tumayo si Arturo mula sa kanyang pagkakaupo. Kinuha niya ang kanyang jacket at inutusan ang driver kumpanya na ihanda ang sasakyan. Punta tayo sa Balamban.
sa rest house. Mula sa lungsod ng Cebu patungong Balamban ay inaabot ng mahigit 1 oras na biyahe. Ang sinag ng araw ng kalagitnaan ng Oktubre ay bahagyang tumatagos sa bintana ng sasakyan at ang mapuno sa gilid ng kalsada ay nakatayo habang nalalagas ang matuyong dahon. Sa isang sulok ng isipan ni Arturo, may isang hindi may paliwanag na kaba na unti-unting lumulubog na parang isang maliit na bato. Ang rest house ay matatagpuan sa isang tahimik na lambak sa paanan ng Menti Manunggal sa Balamban. Ito ay isang 2 palapak na sementadong bahay na may pangunahing gusali, isang guest house at isang malawak na hardin. Ito ang bahay na ipinagawa mismo ng tagapangulo 10 taon na ang nakararaan bilang paggunita sa ika-60 karawan ng kanyang ina. Ang napuno sa paligid ng pader ay nakpapakita ng kanilang nahuling kulay. Sa makipot na daan patungo sa rest house, makapal ang naipong matuyong dahon na tila ba ilang araw nang hindi nadadaanan ng tao. Sa normal na araw, tuwing naroon ang pamilya, 2 beses itong winawalis ni Ricardo Carding Santos, ang katiwala. Habang tahimik na pinagmamasdan ni Arturo ang tanawin mula sa bintana, naramdaman niya ang matinding pagbigat ng kanyang dibdib. Ang unang napansin ni Arturo nang bumaba siya ng sasakyan ay ang 3 kotseng mayos na nakaparada sa isang gilid ng garahe. Ang itim na Toyota Land Cruiser ng tagapangulo, ang beige na Honda Civic, at ang gabong Mitsubishi L300 van na ginagamit sa paghahakot ng gagamit ang 3 ito ay naroon para. Sa ibabawong salamin ng mga sasakyan ay may mapuputing mansa mula sa natuyong hamok sa gabi. Sa loob ng bakuran, makikita ang katiwalang si Carding na nagwawalis ng matuyong dahon. Sir Arturo, napadaan po kayo. Ibinaba ni Carding ang walis tingting at bahagyang yumuko upang bumati. Ang kanyang mukha ay sunok sa araw, may matipunong pangangatawan at halos 10 taon na niyang pinangangalagaan ang rest house ng tagapangulo. Pamilya na rin ang turing sa kanya ng pamilya ng tagapangulo. Maging ang magabata ay Tito Carding ang tawag sa kanya. Hindi dumating ang boss sa meeting ngayong umaga, mahinahong sabi ni Arturo. Ngunit may bahagyang panginginig sa dulong kanyang boses. Nasa loop ba ang pamilyang boss? Bahagyang natigilan si Carding. Pagkatapos ay dahan-dahan siyang umiling. Wala po sila. Pakalis nila noong Sabado ng umaga papunta sa likod ng bundok. Hindi ko na rin po sila nakita. Sabado ng umaga, bahagyang kumunot ang noni Arturo. Ibig mong sabihin, 2 araw na silang hindi umuwi. Kasi po, minsan ay biglaan na lang tumutuloy ang pamilya ni boss sa ibang kamag-anak dito sa Cebu at doon nakpapalipas ng ilang araw, kaya naisip ko na baka walang masamang nangyari. Hindi na nagtanong pa si Arturo at naglakad patungo sa pintuan ng rest house. Sumunod si Carding para kunin sana ang susi, ngunit hindi nakakandado ang pintuan. Nang pihitin ang hawakan, dahan-dahan itong bumukas kasabay ng mabigat na alingaw-ngaw ng kahoy. Madilim at puno ng malamig na hangin ang loob ng bahay. May kakaibang panlalamig. Tila ba matagal nang nakapatay ang ventilasyon at kuryente. Sa gitnang sala, naroon ang isang malaking hapagkainan na gawa sa kahoy at sa ibabaw masang iyon, maayos na nakalagay ang 4 na pares ng kutsara tinidor. Sa puting bandehado ay may kare-kare, sa kabilang plato ay may pancit canton at lumpiang Shanghai, at sa gitna ay isang palayok ng sinigang na baboy na wala na ni katiting na usok. Ang lahat na pagkain ay hindi man lang nakala, nanihas at nanlamig sa parehong pwesto. Ang salamin ng tagapangulo ay mayos na nakatupi sa gilid ng mesa at ang handbag ng kanyang asawa ay mayos na nakapatong sa sofa sa sala. Sa isang sulok, ang pink na teddy bear na laging niyayakap ng nakababatang anak na si Sofia tuwing siya'y matutulog ay tahimik na nakaupo roon, tila hinihintay ang kanyang may-ari. Ang bahagyang pagkapunit sa isang taingang teddy bear ang nagpapatunay kung gaano ito kadalas yakapin ni Sofia.
Sa hawakan ng hagdan patungo sa ikalawang palapag, nakasampay ang paboritong baseball glove ng panganay na si Jason. Sa tabi nito, ang dalawang set ng pantulok na isinusuot ng mag-asawa ay mayos na nakasabit sa sabitan sa kwarto. Parang isang eksena kung saan sandaling lumabas ang pamilya noong gabing iyon at anumang oras ay babalik para umupo sa hapagkainan. Ang pendulo ng orasan sa pader ay mabagal at may tiyak na kumpas na gumagalaw. Matagal na pinagmasdan ni Arturo ang masang iyon. Naramdaman niya ang panunuyong kanyang lalamunan. Carding, opo, sir. Ang madamit at begbang pamilya ay narito pa rin ba lahat? Tumingi si Carding sa direksyon ng kwarto at sumagot, mukhang nandito pa po lahat. Lumapit si Arturo sa telepono sa isang sulok ng sala. Kinuha niya ang telepono at dahan-dahang dinial ang numero ng Balamban Police Station. Sa bawat pag-ikot at pagpindot niya sa numero, umalingaw-ngaw ang mabigat na tunog sa walang taong sala. Agad na rumesponde ang pulisyang Balamban at dahil naramdaman ng hepe ang bigat ng sitwasyon, nakpasa siyang ulat sa Cebu Provincial Police Office pakalipas ng isang oras. Pagsapit, NG, alas 2:00 NG hapon, dumating sa rest house si Police Captain Roberto Villanueva mula sa Homicide Division kasama ang dalawa pang nakababatang investigador. Si Capt. Berto ay nasa edad 40 na noon, isang veteranong pulis na sanay na sa mga matitinding kaso. Dahan-dahan niyang inikot ang labas at loob ng rest house. Walang senyales ng puwersahang pagpasok, walang basak na bintana o sirang kandado. Naroon pa rin ang lahat ng mahahalagang kagamitan at ang pitaka ng tagapangulo ay nasa drawer ng kwarto. Ang lalagyan ng alahas at relo ng kanyang asawa ay nasa tamang pwesto at walang kahit anong gulo. Maging ang mamahaling alak na paboritong inumin ng tagapangulo ay nakapatong pa rin sa estante sa sala. Kung may magnanakaw, kukuha man lang sana ito kahit isang bote ng alak. Tinawag ni Capt. Berto si Carding sa isang gilid ng bakuran. Carding, sa ang direksyon sa likod ng bundok pumunta ang pamilya noong Sabado ng umaga. Doon po sa may lumang trail patungo sa talon ang sabi nila. Iyon daw po ang daan na madalas nilang akyatin ng kanyang ina noong bata pa siya. Anong oras sila umalis? Mga alas 8:00 po yata ng umaga. Nakita ko pa po si Maam na nagayos ng dalawang lalagyan ng baon. Sinabihan ko pa po sila na mag-ingat at masiyahan sa kanilang tanghalian. At pagkatapos nun, hindi mo na sila nakita. Opo, tahimik na tinitigan ni Captain Berto ang mukha ni Carding, isang karaniwan ngunit may kakaibang kapayapaan sa kanyang mukha. Linggong gabi na at hindi pa sila nakabalik. Bakit hindi ka nag-report sa pulisya? Kasi po, minsan ay ganun talaga ang pamilya ni Boss. May mga pinsan po siya dito sa kabilang bayan. At minsan ay doon sila nagpapalipas ng gabi. Kaya kampante lang po ako na walang masamang nangyari. Bahagyang tumango si Cap. Berto, gayon pa man, sa kanyang notebook gumuhit siya ng isang malit na bituin sa tabing pahayak ni Carding noong gabing iyon nakaroon ng emergency alert sa buong paligid ng Metot Manunggal. Mahigit 100 tauhan, kabilang ang nga pulis mula sa Balamban at Cebu Provincial Police, masundalo mula sa malapit na kampo at mountain rescue teams ang nagsimulang magaluhog sa buong paanan ng bundok. Hinaluhog nila ang lahat ng bahagi ng bundok, hindi lang ang lumang trail kundi pati na rin ang ngabangin at tuktok na nasa likod nito. Kinabukasan ng umaga, sumisit ang mga differ sa malamig na katubigan ng kalapit na ilog at lawa. 3 araw nilang sinuyod ang malalim at madilim na ilalim ng tubig. Ngunit ang tanging natagpuan nila ay mga basyong lata ng soft drinks at isang lumang pares ng sapatos na pag-ari ng kung sino. Isang buong pamilya ang tuluyang naglaho. Sa loob ng ilang araw, laman ng mga headline sa diaryo ang pangyayaring ito. Sikat na bilyonaryo sa Cebu nawawala kasama ang pamilya sa rest house. Walang bakas ng nakawan, kaso nananatiling misteryo. Sa radyo, oras-oras na ipinapaliwanag
ang mga detalye, kalakip ang panawagan na i-report kung may makakita sa pamilya. Sinasabing napaupo na lamang at nanghina ang matandang ina ng tagapangulo nang marinig niya ang balita. Hindi matanggap ng matanda na sa mismong rest house na ipinagawa ng kanyang nag-isang anak para sa kanyang kaarawan ay sabay-sabay na nawala ang kanyang anak, manugang at mga apo. Ang kapatid na babae ng tagapangulo ay lumabas sa telebisyon, umiyak na nagmamakaawa sa mga mamamayan. Ang kapatid ko, ang hipak ko, at sina Jason at Sofia. Kung sinuman ang nakakita sa kanila, nakikiusap po ako, tawagan ninyo kami. Araw-araw, nakatatanggap ng 12 ng tawag ang head office ng Mabuhay Textiles. May nagsabing nakita daw nila ang pamilya sa isang palengke. May nakakita raw ng mag-asawa na may kasamang batang babae sa bandang Toledo. Ngunit ni isa sa mga ito ay hindi napatunayan. At hanggang sa huli, wala ni isang tawag na humihingi ng ransom sa paglipas ng 1 buwan, 2 buwan at 3 buwan, matiyagang sinuri ni Kept. Berto ang lahat ng taong may kaunayan sa tagapangulo mula sa rest house, mga kalapit na barangay hanggang sa kumpanya. Mga taong maring may galit sa negosyo, mga opisyal ng kalabang kumpanya at maging ang mga malalapit na kaibigan at kamag-anak ng pamilya. Ngunit walang lumabas na matibay na ebidensya. Ilang beses ding inimbestigahan si Carding. Walang butas ang kanyang alibi. Sinabi niyang pag-aalis ng pamilya papunta sa bundok noong Sabado ng umaga, abala siya sa paggawa ng uling at pagsisibak ng kahoy sa likod bahay. Nakumpirma ito ngang isang tagabasa ng metro ng tubig na dumaan ng umagang iyon at nakita si Carding na nakaupo at nag-ayos ng makahoy. Dinagdagan ni Chapt. Bertong isang maliit na tandang pananong ang tabi ng bituing ginuhit niya sa pahayag ni Carding. Ngunit bukod sa paghihinala, wala siyang ibang ebidensyang hawak. Nagdaan ang mataon. Sa bakuran ng rest house sa Balamban, muling namukatkat ang mga bulaklak tuwing tagaraw at nalagas ang mga dahon tuwing huling bahaging taon. Ang malamig na hangin ng umagang iyon na dumapo sa nanigas na kare-kare ay ibinaon na rin ng halos 13 taong lumipas sa malalim na kadiliman. At walang sinuman ang nakapag-isip na 13 taon pagkatapos nito, isang tawag sa telepono ang dahan-dahang magbubukas sa kadilimang iyon. Matapos ang araw na iyon noong Oktubre 1991, matagal na nabalot ng gulo ang Cebu. Halos hindi na kumakain ang matandang ina ng tagapangulo at linggo-linggo siyang nag-utos sa mga tauhan na pumunta sa rest house sa Balamban. Upo siya sa loop ng kwarto kung saan huling natulog ang kanyang nag-iisang anak, manugang at mga apo habang matagal na hinihimas ang nga naiwang damit ng mga bata bago siya umuwi. Ang kapatid na babae na tagapangulo at iba pang kamag-anak ay madalas ding pabalik-balik sa Balamban noong unang ilang buwan. Ngunit sa paglipas ng panahon, unti-unting dumalang ang kanilang pagdalaw. 2 taon matapos ang insidente, bihira na ring lumabas ang pangalan ng pamilya sa mga balita. Unti-unti silang kinalimutan ng matao, hindi dahil ayaw nilang alalahanin, kundi dahil wala ng bagong pwedeng pag-usapan. Kahit ang mga taong dumadaan sa harap ng rest house ay hindi na humihinto para sumilip, bakkus ay dire-diretso na lamang silang naglalakad. Si Carding, ang katiwala, ay nanatili sa kanyang pwesto. Hinayaan niya sa orihinal na ayos ang madamit at gamit ng pamilya habang patuloy siyang nagwawalis sa bakuran at nagbabantay sa bahay araw-araw. Tuwing pumupunta ang matandang ina, ipinagahanda niya ito ngainit na kape at inilalabas ang mga kumot mula sa kwarto upang ibilad sa araw. Babalik din ang anak kong si Eduardo. Carding, ikaw na muna ang bahala rito. Opo, maham. Huwag po kayong mag-alala. Babantayan ko po ng mabuti ang bahay.
Ganun ang laging sagot ni Carding habang inaalalayan ang hukot na likod ng matanda pabalik sa kanyang sasakyan. Kung makikita lang ng iba ang kanyang ginagawa, walang maghihinala sa lalim ng dedikasyon niya sa pamilya ng tagapangulo. Ngunit noong teglagas ng 1992, eksaktong isang taon matapos ang insidente, nagpaalam si Carding sa kapatid na babae na tagapangulo na aalis na siya sa rest house. Hindi na po makapaglakad ang matanda, ano pa po ang gagawin ko rito? May nabili po akong maliit na kubo sa kabundukan ng Kabayan, Benguet sa probinsya namin. Doon na lang po ako magsasaka at mamumuhay ng tahimik. Pinasalamatan ng kapatid ng tagapangulo si Carding sa kanyang serbisyo at inabutan ng malaking halaga bilang pabuya. Matagal na nagpasalamat si Carding habang nakayuko at kinabukasan, isinakay niya ang kanyang magamit sa isang L300 van at nilisan ang rest house. Sa likod ng van, bukod sa kanyang nga damit at kasangkapan, ay may isang malaking kahon na yero na mahigpit na nakatali na walang nakakalam kung para saan. Nang mga panahong iyon, nagsimula ng humina ang Mabuhay Textiles dahil sa kawalan ng kanilang tagapangulo. Ang kumpanyang ito ay nagsimula lamang sa isang maliit na eskinita sa Cebu. Itinayo nga ng tagapangulo bilang isang maliit na paggawaan ng tina pagkatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig. Pinalago ito ng tagapangulo hanggang sa naging malaking kumpanya ng tela at pag-export. Noong panahon ng kanilang tagumpay, nag-export sila ng matela sa malalaking kumpanya sa Japan at gitnang silangan. Nang mawala ang tagapangulo, tila biglang humina ang ingay ng maginarya sa malawa na pabrika. Ang pinsan ng tagapangulo ang tumayong pansamantalang tagapamahala, ngunit naging komplikado ang hidwaan sa pagitan ng nga kamag-anak. Ang shares ng tagapangulo ng kanyang asawa at ang mapupunta sana sa mga bata. Dahil walang magabangkay, hindi maaring simulan ang proseso ng pagmamanakaya't ang bawat desisyon sa kumpanya ay kailangan pang dumaan sa korte. Umabot ng ilang buwan para lamang maaprubahan ang isang simpleng desisyon. Noong taksibol ng 1996, naglabas ng desisyon ang Korte ng Cebu na nagdedeklara sa pagkawalan ng 4 na miyembro ng pamilya. Dahil 5 taon na ang nakalipas mula nang sila'y mawala, legal na silang itinuring na patay. Nang araw na iyon sa korte, napaupo na lamang at humagulgol ang matandang ina ng tagapangulo, isang eksenang nailathala sa isang maliit na bahagi ng pahayagan kinabukasan. Pagkatapos ng deklarasyong ito, nagsimula na ang matinding labanan sa mana. Nakpalitan ng pera, abogado, at sigawan ang mga kamag-anak ng tagapangulo. May mga panahong umabot sa usap-usapan sa buong Cebu na mahigit 10 kamag-anak ang nakasabunutan dahil sa gulo. Taon-taon, bumagsak ang kita ng kumpanya. Bukod pa rito, ang ASEAN Financial Crisis na tumama sa buong bansa noong huling bahagi ng 1997 ay tuluyang sumira sa industriya ng tela sa Cebu. Ang isang kumpanyang tulad ng Mabuhay Textiles na matagal nang humihina ay hindi nakayanan ang matinding dagok na ito. Noong tek-araw ng 1999, naibenta ng palugi ang Mabuhay Textiles sa isang malaking corporation sa Manila. Karamihan sa perang na pagbentahan ay ginamit pambayad sa utang ng kumpanya at kakaunti na lamang ang natira para sa mga kamag-anak. Ang pangalan ng Mabuhay Textiles na minsan ay naging isa sa 3 pinakamalaking kumpanya sa Cebu ay tahimik nang inalis. Bago pa man mangyari ito, noong taglamig ng 1998, pumanaw ang matandang ina ng tagapangulo nang hindi man lang nasilayan muli ang kanyang nag-isang anak. Sa kabilang banda, ang lugar kung saan lumipat si Carding ay sa malalim na kabundukan ng Kabayan, Benguet. 10 kilometro mula sa pinakasentro ng bayan kung saan nakatira ang maraming tao, matatagpuan ang isang liblib na kubo.
Napapaligiran ito ngang matatarik na bangin sa makabilang gilid at may dumadaloy na malamig na ilok sa isang tabi, isang lugar na halos hindi napupuntahan ng tao. Hindi rin alam ng mga taga ron kung paano o kanino nabili ni Carding ang bahay na iyon. Ang tanging malabo nilang naaalala ay noong isang araw ay may dumating na dayo na may dalang L300 fan at nanirahan sa kubong iyon. Halos hindi nakikisalamuha si Carding sa mga tao sa bayan tuwing palengke. Minsan o dalawang beses sa isang buwan lang siyang bumababa upang bumili ng isang sakong bigas, noodles at iba pang pang-araw-araw na pangangailangan at pagkatapos ay agad na uuwi. Kapag may kumakausap sa kanya, opo, hindi po, lang ang tanging sagot niya dahil siya'y napakatahimik na tao. Ngunit marunong siyang bumati at hindi siya kailanman umutang sa palengke, kaya tinawag siyang na mga taga-baryo na isang tahimik na lalaki at hindi na nila siya masyadong pinansin. Pagsapit ng alas 5:00 na madaling araw, laging may manipis na puting usok na lumalabas mula sa tsimeneyang bahay ni Carding. Minsan, kapag nakikita ng mga taga-baryo ang kanyang bahay mula sa malayo, naaninag nila si Carding na maagang gumigising para magtanim sa kanyang maliit na hardin sa paanan ng bundok. Sa tanghali, nasa loob lamang siya na bahay at bago magtakip silim, lalabas siya para magpakain ng manok. Sa buong linggo, walang ni isang bisita ang pumupunta sa kanyang bahay. Ngunit may isang bagay na nag-iwan ng maliit na katanungan sa isipan ng taga-baryo. Noong tagsibol ng sumunod na taon matapos lumipat si Carding sa Benguet, isang araw, si Mang Jose, ang 70 taong gulang na kartero sa baryo, ay pumunta sa bahay ni Carding para maghatid ng isang rehistradong sulat. Dahil wala si Carding sa bakuran, kumatok si Mang Jose sa bintana ng kusina upang humingi ng pirma. May isang malit na anino na humala sa loob na kusina. Nang silipin itong mabuti ni Mang Jose, nakita niya ang likod ng isang batang lalaki na nasa humigit kumulang 10 taong gulang. Maikli ang buhok at may suot na maluwag na kamiseta sa kanyang maliliit na balikat. Nang tawagin siya ni Mang Jose, "Bata, andyan ba ang mga magulang mo?" Nagulat ang bata at mabilis na naktago sa mas madilim na bahagi ng bahay. Ilang sandali pa, bumaba si Carding mula sa bundok. Nang tanungin ni Mang Jose kung sino ang batang lalaking nakita niya sa loob, bahagyang natigilan si Carding bago kalmadong sumagot. "Pamangkin ko po yan. Maagang namatay ang kuya ko at may sakit din ang asawa niya, kaya pansamantala ko muna siyang kinukupkop. Napakamahiyain pong bata kaya hindi siya masyadong bumababa sa bayan." Naniwala naman si Mang Jose at iniabot ang sulat bago bumaba ng bundok. Ngunit sa paglipas ng ilang taon, wala ni isang tao sa baryo ang nakasaksi muli sa batang iyon. Wala ring nairehistrong pangalan sa munisipyo na nagpapahiwatik na may batang nasa edad ng pag-aaral na nakatira sa bahay ni Carding. Unti-unting nakalimutan ng taga-baryo ang pangyayaring iyon at maging si Mang Jose mismo na lumakpas na sa edad na 70 ay ibinaon na lamang ang alaalang iyon sa limot. Samantala, si Police Captain Berto Villanueva ng Cebu Homicide Division ay hindi pa rin mabitawan ang malamig na karekar sa rest-house sa Balamban kahit isang sagli. Kahit lumipas na ang insidente, buwan-buwan pa rin siyang bumibisita sa rest house. Kahit naibenta na ang kumpanya at ilang beses nang nakpalit ng may-ari ang rest house para kay Captain Berto, ang lugar na iyon ay mananatiling ang rest house ng Oktubre 1991. Ang paglakat-lakat sa bakuran, pagbaktas sa lumang trail at matagal na pagtitik sa malamig na tubig na ilog ay naging hindi nagbabagong ritual niya sa loob ng mahigit 10 taon. Sa paglipas ng panahon, namuti na rin ang buhok ni Captain Berto, ang manakababatang investigador na ang naging sentro ng Homicide Division at siya naman ay unti-unting umatras mula sa frontline. Nang gikibinuch, nang bumuo na isang espesyal na task force sa
Cebu Homicide Division na nakatutok sa mga malamig na kaso o cold cases, natural na ibinigay kay Captain Gilberto ang posisyon. Sa pinakailalim na drawer ng desk ng kapitan, nakatago ang nag-isang black and white na larawan ng 4 na miyembro ng pamilya. Ito ang larawan ng pamilya na mismong ibinigay ng kapatid na babayan ng tagapangulo pagkatapos ng insidente. Sa larawan, makikita ang tagapangulo, ang kanyang asawa at ang mga batang sina Jason at Sofia na nakatayo at nakangiti ng napakatamis sa harap ng puno sa bakuran ng rest house. Minsan, kapag gabi na at umuwi na ang lahat, nege pulis inilalabas ni Japt Berto ang larawang ito at matagal na tinititigan. Kapitan Berto, inilabas niyo na naman yang kaso sa Balamban. Kailangan kong lutasin ito kahit isang beses lang bago ako magretiro. Halos 13 taon na. Pero kapag naisip kong ibabasura na lang natin to ng walang kalaban-laban, hindi ako makatulo. Madalas makita ng mga batang pulis si Kapitan Berto na may SWAT na reading glasses habang isa-isang tinitignan ang makapal na file na kaso na nakabuklat sa kanyang mesa. Sa loob ng 10 taong gulang na file, naroon pa rin ang kupas na papel na may guhit ng bituin na tandang pananong na mismong ginuhit niya sa tabingang salaysay ni Carding. At ayon sa batas noong panahon na mangyari ang insidenteng iyon noong Oktubre 1991, ang Statute of Limitations o tanning para sa kasong pagpatay ay 15 taon. Sa madaling salita, paglipas ng Oktubre 2006, kahit mahuli pa ang totoong salarin, hindi na ito maaring parusahan at ang takdang oras na ito ay mabilis na nalalapit. Sa kalendaryo sa ibabaw ng mesa ni Kapitan Berto, ang Oktubre 2006 ay namarkahan ng malaking pulang bilog. Sa unang linggo ng Enero 2005, isang matinding pagulan ang naranasan sa kabundukan ng Benguet at mula pa madaling araw ay umihip na ang malamig na hangin sa terminal ng bus sa Baguio City. Magulo ang Sabado ng umagang iyon kung saan nagalo-halo ang mga matatandang babaeng nagbubuhat ng mga bagahe at mga binata na pabalik na sa kanilang mga trabaho. Sa gitna ng mataong iyon, isang binata ang naglalakad habang nakapasok ang mga kamay at mahigpit na may hawak sa loob ng kanyang makapal na jacket. Ito ay isang lukot-lukot at kupas na larawan. Dahan-dahan siyang naglakad, hindi humihinto, diretso sa isang lumang payphone sa sulok ng terminal. Ang 3 numerong pipindutin ng nanginginig niyang kamay mula sa loob ng booth na iyon ang siyang magbubukas sa 14 na taong nakasarang pinto ng kadiliman habang ang kalendaryo ni Kapitan Berto sa Cebu ay tahimik lamang na lumilipas. Enero 8, 2005, madaling arawng Sabado. 2 araw ng walang tigil na ulan sa kabundukan ng Kabayan, Benguet. Sa terminal ng bus sa Baguio, patuloy ang paghihip ng napakalamig na hangin, mga matatandang nag-abang ng unang biyahe, mga sundalong pabalik sa kampo at mga tindero sa palengke, isang nakakagulong tanawin ng isang malamig na umaga ng Sabado. Sa gitna nila, isang binata ang naglalakad habang nakatago ang magkamay sa loob ng jacket. Payat para sa kanyang edad, may maputlang balat na hindi gaano nasisinagan ng araw at ang kanyang mata sa likod ng makapal na itim na salamin ay laging nakatingin sa paligid na tila may nagahabol sa kanya. Ngunit ang kanyang kamay ay mahigpit pa ring nakakapit sa isang bagay sa loob ng kanyang jacket. Ang pinuntahan ng binata ay isang lumang payphone booth sa sulok ng terminal. Nang makapasok, matagal siyang nakatayo doon. Halata ang panginginik ng kanyang 2 kamay. Inilabas niya ang lukot-lukot na larawan mula sa kanyang jacket at maingat na ipinatong sa maliit na estante sa loob ng booth. Matapos muling titigan ang larawan, saka pa lamang niya itinaas ang telepono. Dahan-dahang pinindot ng kanyang nanginginik na daliri ang manumero para sa emergency hotline ng pulisya. Yes, Baguio Police Station po. Ano pong may paglilingkod namin?
Rinig mula sa kabilang linya ang boses ng isang inaantok pang duty officer. Dito po ito sa Baguio. Halos hindi marinig ang boses ng binata dahil sa sobrang hina nito. Lumunok siya bago muling nagsalita. Nandito po ako sa terminal ng bus sa Baguio. May gusto po sana akong i-report. Sige po. Sabihin niyo lang po dahan-dahan. Ako po ang anak ng tagapangulo ng Mabuhay Textiles na si Eduardo Macharaeg na nawala 14 na taon na ang nakararaan sa Cebu. Ako po si Jason Macharaeg. Biglang nakaroon ng katahimikan sa kabilang linya. Nung una, inisip ng duty officer na isa lang itong prank call at balak na sanang ibaba. Ngunit ang mga salitang lumabas sa nanginginig na boses ng binata ay masyadong tiyak. Mabuhay Textiles, Eduardo Macharaeg, 14 na taon, Cebu. Hindi ito isang simpleng gawa-gawang kwento. Umayos ng upo ang duty officer. Sumanya siya sa kanyang superior at inilagay ang tawag sa speaker. Ang antuking istasyon ng pulis noong Sabado ng madaling araw ay tila biglang nagising dahil sa isang tawag na ito. Huwag po kayong alis diyan at maghintay lang. Papunta na po diyan ang mapulis. Sumagot ng mahinang opo ang binata at patuloy na nakatayo sa loop ng booth habang hawak ang telepono gamit ang dalawang kamay. Sa salamin ng booth, nakabakat ang puting hamok mula sa kanyang pahinga. Wala pang 20 minuto, dalawang pulis mula sa Baguio Police Station ang dumating sa terminal. Tahimik na sumakay ang binata sa kotse gaya ng inutos sa kanya. Nang muli niyang ilabas ang kupas na larawan, dahan-dahang natulala at napatitig ang mapulis. Sa larawan ay nakangiti ang 4 na miyembro ng pamilya kasama ang taga-pangulo sa harap ng puno sa rest house ng Balamban. Ginala ang binata sa Baguio Police Station at agad itong nai-report sa Cebu Homicide Division. Pasado alas 8 NG, umaga NG, Sabado, kararating pa lamang ni Kapitan Berto ng tumunog ang telepono sa kanyang mesa. Habang nakikinig sa ulat, matagal na natahimik at natayo lang si Kapitan Berto. Pagtapos ay napaupo na lamang siya sa kanyang silya, hindi man lang alintana ang pagagos ng kape mula sa hawak niyang paper cup papunta sa mesa. Ang kasong kinimkim niya sa kanyang dibdib sa lupkan 13 taon ay muling nagising dahil sa isang tawag. Nandiyan pa ba sa Baguio ang binata? Opo, Kapitan. Kasalukuyan po siyang pinoprotektahan dito sa station. Ako mismo ang pupunta. Ihanda ang sasakyan at sabihan mo si Detective Torres na sumama. Utos niya. Mula Cebu ay kailangan pa nilang lumipat papuntang Manila at magbiyahe patungong Baguio na inabot ng ilang oras. Napakalamig ng biyahe, ngunit walang ibang ginawa si Kapitan Berto kundi tumitik sa bintana, tahimik sa tabing ng nakmamehong si Detective Torres. Sa kanyang hita ay nakapatong ang makapal na file kaso sa Balamban. Nang bumukas ang pinto ng investigation room sa Baguio Police Station, matagal na tumayo si Kapitan Berto sa pinto at tumingin sa loob. Sa gitna ng kwarto, nakaupo ang isang payat na binata. Nakapatong ang magkabilang kamay sa kanyang natuhod. Naramdaman ng binata ang pagdating nila kaya dahan-dahan niyang inangat ang kanyang ulo. Ang kanyang nga mata sa likod ng makapal na salamin ay sandaling naktama sa mga mata ni Kapitan Berto. Naramdaman ni Kapitan Berto na parang may gumuho sa kanyang dibdib. Ang mukha ng 12 anyos na batang lalaki mula sa larawang ibinigay ng kapatid ng tagapangulo 13 taon na ang nakararaan na nakangiti sa harap ng puno. Unti-unting pumatong sa mukha ng binatang nasa harapan niya ngayon ang hugis ng pisngi, ang linya ng ilong at ang bahagyang pagtaas ng dulo ng kanyang labi. Ang bata sa larawan, matapos ang 14 na taon, ay nakaupo sa mismong upuang iyon.
Hinila ni Kapitan Berto ang upuan at dahan-dahang naupo sa tapat ng binata. Sa ilalim ng ilaw ng kwarto, ang hitsura ng binata ay bahagyang kakaiba kumpara sa ibang kabataang kaedad niya. Ang kanyang balat ay sobrang puti na parang hindi naarawan at ang kanyang pananamit ay tila na pag-iwanan ng panahon, isang makapal na abong jacket at maluwang na corduroy pants. Ang kanyang pananalita ay may malalim na punto ng mga taong nakatira sa liblib na bundok. Ikaw ba si Jason? Nakalangan sandali ang binata bago dahan-dahang tumango. Jason Macaraig po ang totoong pangalan ko. Pero Jason ang itinuro sa akin ni Tito Carding. Kinagat ni Kapitan Berto ang kanyang labi. Dahan-dahan lang, kahit anong maaalala mo mula sa simula, ikwento mo. Matagal na tinignan ng binata ang kanyang nga kamay bago siya nahirapang magsalita. Malabo po sa akin kung saan nagsimula ang lahat. Ang unang malinaw na alaala ko ay noong 12 anyos ako, pagising ko sa isang malamig na papag sa isang bahay sa bundok na hindi ko pamilyar. Sobrang sakit po ng ulo ko at sa tabi ko ay nakaupo si Tito Carding. Anong sinabi sa iyo ni Tito Carding? Jason, may masamang balita. Na-aksidente ang buong pamilya mo sa sasakyan at namatay silang lahat. Ako na lang ang mag-aalaga sa iyo ngayon. Ganun po ang sabi niya. Matagal po akong natulala sa kisame. Huminga ng malalim ang binata. Pagkatapos nun, halos hindi na ako nakalabas ng bahay sa bundok na yun. Hindi rin po ako nag-aral. Si Tito Carding na po mismo ang nagturo sa akin ng pagbasa at matematika. Ang tanging alam ko sa mundo ay dahil lang sa maliit na black and white na TV at radio. Wala ka na bang ibang alaala bago ka mag 1-2 taong gulang? May malabo po akong naalala. Boses ng isang mabait na babae na tinatawag akong Jason at tawa ng isang batang babae. Minsan, nakikita ko po yun sa panaginip ko, pero sabi ni Tito Carding, epekto lang daw po yun na aksidente kaya naguguluhan daw ang isip ko at kalimutan ko na lang daw. Kahit anong maalala mo, sabihin mo lang. Minsan po, napapanaginipan ko yung malaking bakuran na may malaking puno at isang pink na teddy bear. Hindi po sa akin ang teddy bear na yun, kundi laging kayakap ng isang batang babae tuwing natutulog. Medyo punit po ang isang tainga ng teddy bear na yun. Bahagyang nanginig ang file na kaso na nakapatong sa hita ni Kapitan Berto. Ang larawan ng pink na teddy bear na nakaupo sa isang sulok ng sala sa Balamban 13 taon na ang nakararaan ay nakalagay doon sa loob ng file. Sandaling napuno ang kwarto ng nanginginig na pahinga ng binata. Inilabas muli ng binata ang kupas na larawan mula sa kanyang jacket at isa pang maliit na bagay bago ipinatong ito sa mesa. Sa tabi ng larawan, inilapak niya ang isang relo. Medyo may magagasgas ang strap nito, pero kitang-kitang mamahalin ang relo. Saan mo nakuha ito? 3 araw na po ang nakakalipas. Bigla pong nanikip ang dibdib ni Tito Carding kaya dinala siya sa ospital dito sa Baguio. Ako lang po ang naiwan para magbantay sa bahay. Nag-ayos po ako ng malumang sako ng bigas sa bodega nang may makita akong malaking kahon na yero sa ilalim. Mula pa nang lumipat kami, nandun na yun at hindi pa nabubuksan ni minsan. Sa loop nun may mga lumang diaryo. Diaryo po noong Oktubre 1991, sikat na bilyonaryo sa Cebu. Nawawala kasama ang pamilya sa rest house. Ganyan po ang nakasulat. At nandun po ang larawan at relong ito na nakabalot sa isang malinis na tela. Dahan-dahang ipinatong ng binata ang relo sa kanyang palad. Pagkakita ko pa lang sa larawan, parang may kung anong pumitik sa utak ko. Ang batang lalaki sa larawan ay sobrang kamukha ng sarili ko nang makita ko sa salamin nung bata pa ako. Doon ko na pumalinaw na narinig ang boses ng nanay ko. Jason, pasok na, maghugas ka ng kamay at kakain na tayo. Yung boses niya at saka ko lang din naalala na Sofia ang pangalan ng kapatid kong babae. Unang beses na pumatak ang malaking luha mula sa mata ng binata. Ngunit mahigpit niyang kinagat ang kanyang labi at pinilit na magpakatatag ang relong ito.
Minsan pag nakainom, si Tito Carding, sinuswat niya ito kasi gumagaan daw ang pakiramdam niya. Parehong-pareho rin po sa relo na suwat ng tatay ko sa larawan. Kaya habang nasa ospital po si Tito Carding, naglakas loob akong maglakad ng 2 oras pababang ang bundok para makasakay ng unang bus papuntang Baguio. Napuno ng malalim na katahimikan ang loob ng kwarto. Tumayo si Kapitan Berto at marahang ipinatong ang kanyang kamay sa balikat ng binata. Mabuti at dumating ka, salamat talaga at pumunta ka. Ngayon, dahan-dahan nating lulutasin ito ng makasama. Nung hapong iyon, inilipat ang binata sa pangangalaga ng Cebu Homicide Division. Agad na lihim na nakipag-ugnayan si Kapitan Berto sa mga kamag-anak ng tagapangulo. Kinuha ang DNA binata, kasama ang DNA kapatid na babae at mga pinsan ng tagapangulo upang ipadala agad sa NBI Crime Laboratory. Kailangan munang kumpirmahin ang kanilang relasyon. Kasabay nito, mabilis na inihanda ang operasyon para imbestigahan ang liblib na kubo ni Carding sa Kabayan, Benguet at ang ospital na kanyang pinagpapahingahan sa Baguio. Kailangang mailabas ang search warrant para sa bahay ni Carding bago pa siya makalabas ng ospital. Sabado NG gabi, tinawagan mismo ni Kapitan Berto ang executive judge sa Cebu upang gipaliwanag ang sitwasyon at humingi NG warrant. Samantala, 2 pulis mula sa Baguio ang nakaswat ng sibilyan habang nakbabantay sa hallway ng ospital para siguraduhing hindi makakatakas si Carding. Sa panan naman ng bundok patungo sa bahay nito sa Kabayan, nagbabantay din ang mga pulis hanggang hating gabi upang walang sinumang makapasok o makalabas doon. Sa kalendaryo sa desk ni Kapitan Berto, ang pulang bilog sa Oktubre 2006 ay tila nakbibigay ng matinding presyon. Wala nang 20 buwan ang natitira bago mapaso ang Statute of Limitations para sa kasong pagpatay. Ang 14 na taong gulang na kahonggiro mula sa bodega sa bundok ng Benguet ay sa wakas nagsimula ng makbukas sa selyo ng kadiliman. Huwebes ng hapon, Enero 13, 2005, 5 araw matapos tumawag ang binata. Padabog na bumukas ang pinto ng opisina ng Homicide Division at mabilis na naglakad papasok si Detective Torres. Sa kanyang kamay ay hawak niya ang brown envelope mula sa NBI Crime Lab. Dahan-dahan tumayo si Kapitan Berto. Kapitan, nandito na po ang resulta ni DNA test. Inilabas ni Detective Torres ang isang papel mula sa envelope at marahang pinatong ito sa mesa ni Kapitan Berto. Matagal itong tininyan ni Kapitan Berto ang magnetic data mula sa DNA ng kapatid na babae ng 2 pinsan at ng binata ay malinaw na nagpapatunay na ang binata ay direktang kadugo ng pamilya ng tagapangulo. Walang duda. Ang binatang bumaba mula sa bundok ay walang iba kundi ang nawawalang si Jason. 14 na taon na ang nakararaan, matagal na nanatiling tahimik si Kapitan Berto. Sa kaniya kinuha ang kupas na larawan mula sa ilalim ng drawer ng kanyang mesa. Ang larawan ng pamilyang nakangiti sa harap ng puno sa rest house ng Balamban. Marahan niyang ipinatong ang kanyang daliri sa mukha ng 12 anyos na batang lalaki sa larawan. Nakabalik na siya. Nakabalik ng tuluyan si Jason pagkatapos ng 14 na taon. Tahimik lang na nakatingin si Detective Torres bago nagulat para sa susunod na hakbang. May lalabas na po ngayon ang search warrant para sa bahay sa Kabayan. Ayon naman po sa ospital sa Baguio, binigyan pa ng karagdagang pampakalma si Carding simula kagabi dahil muling nanikip ang dibdib nito kaya natutulog pa. Mukhang wala siyang kakayahang bumangon sa ngayon. Mabuti. Pasukin natin bukas ng madaling araw. Hahaluhugin natin ang buong bahay na iyon. Kinabukasan ng madaling araw, makapal ang hamok sa bundok ng Kabayan. Suot ang makakapal na jacket. Nilusob ng mga pulis mula sa Cebu at Baguio kasama ang scene of the crime operatives, Soko, ang bahay ni Carding. Mayos na nakatupi sa lubang jacket ng mga pulis ang search warrant mula sa korte.
hindi nakakandado mula sa lubang pinto ng bahay. 5 araw na itong walang tao simula ng ma-hospital si Carding. Ang tanging pumupunta lang doon ay ang isang binata mula sa baryo upang makpakain sa mga manok. Mas malamig ang hangin sa loob kaysa sa labas. Sa isang bahaging kusina ay may maliit na kaldero kung saan nagpapakulong ng tubig si Carding araw-araw at sa kwarto ay may 2 kumot na mayos na nakatupi. Sa maliit na kwarto kung saan tumira si Jason sa loob na 4 na taon, punong mapapel ang dingding kung saan nakasulat ang iba't ibang formula sa math at masalitang Tagalog. Maka-ebidensya ito na pagtuturo ni Carding. Sa ibabaw ng maliit na mesa sa sulok, may isang lumang encyclopedia at ilang notebook kung saan isinulat niya ang lyrics ng kanta mula sa radyo. Isang tanawin na nagpapakita kung paano nakayanan ng binata ang 14 na taon sa loob ng napakaliit na kwartong iyon. Isa sa mga pulis ang natigilan at hindi nakapagsalita habang nakatayo sa harap ng mesang iyon. Sa pinakaloob ng bodega, natakpuan ang malaking kahon na yero na sinabi ng binata. Sa loob ng kahon, bukod sa dyaryo, larawan at relo, ay may ilang maliliit na gamit na mukhang kinuha mula sa rest house sa Balamban. Isang mamahaling fountain pen ng taga-pangulo, isang salamin ng kanyang asawa, at ang ping na ipit sa buhok ng batang si Sofia. Ngunit ang totoong nagpatigil sa pahinga ng mapulis ay ang natakpuan nila sa pagitan ng mabiganang kisame sa itaas ng kusina. Napansin ni Detective Torres na bahagyang nakaangat ang isang tabla sa kisame sa ibabaw ng isang malaking aparador. Kumuha siya ng upuan at sinilip ito. Sa pagitan ng nabiga, may isang makapal na notebook na balot sa itim na leather ang mahigpit na nakasingit. Sa cover nito, may maikling sulat kamay si Carding. Ang talangang 10 taon para sa kapatid ko. Nagsimula ang tala noong taksibol ng 1986 matapos mamatay ang kapatid ni Carding na si Manuel Santos. Sa unang pahina, nakasulat ang malalaking letra, "Ngayon ko inilibing si Kuya Manuel." Hindi ko kailanman kakalimutan ang kanyang kamatayan. Si Eduardo Macharay ng Mabuhay Textiles, ang taong iyon ang dahilan ng pagkamatay ng kapatid ko. Ang kapatid ni Carding na si Manuel ay naging subcontractor para sa pagkulay ng tela para sa Mabuhay Textiles noong 1985. Dahil sa biglang pagputol ng kontrata at pagkalubok sa malaking utang na ginawa ng kumpanya ni Eduardo, nawala ang lahat kay Manuel. Noong taglamig ng taong iyon, habang nagtatago sa mga pinakakautangan, nagbigti si Manuel sa isang puno sa paanan ng manunggal sa Balamban. Siyang saklap na ang pinagbiktihan ng kapatid niya ay katabilang ng lamba kung saan nakpagawa ng rest house ang tagapangulo para sa ika-60 kaarawan ng kanyang ina. Dainteli na notebook kung paano unti-anting pinatibay ang put ng isang tao sa loob ng halos 10 taon. Sa pahina ng 7 taon, nakasulat ang kanyang desisyon. Kukunin ko ang buong pamilya ni Eduardo para kunin ang lahat ng mayroon siya sa buong buhay niya. Noong 1988, isinulat niya kung paano niya itinago ang kanyang pagkakakilanlan para makapasok bilang katiwala sa rest house. Nakatala din doon ang iskedul ng pamilya, magadaan papunta sa bundok at ang mga inabandonang minahan kung saan pwedeng itago ang mga bangkay. Sa isang pahina noong huling bahagi ng 1990, isinulat niya, "Tuwing wawalisan ko ang matuyong dahon sa rest house, pakiramdam ko ay naglalakad ako sa mahuling bakas ng paangang kapatid ko." Sa isa pang pahina, nakadetalye oras-oras ang galaw ng pamilya kapag nandon sila, Sabado ng umaga, akyat sa bundok, Linggo ng hapon, uwi. At ang araw ng paghiganti ay naitakda sa isang weekend noong Oktubre 1991. At sa entry nung Sabado, Oktubre 12, 1991, natapos na ang lahat. Nabayaran ko na ang utang na loob ko sa kapatid ko. Ngunit, hindi ko kinayang saktan ang batang si Jason.
Ang mga matangan batang iyon ay sobrang kamuhangan, namatay kong pamangkin. Kamuhang-kamuha niya. Matagal na natulala si Kapitan Berto pagkatapos basahin ang pahinang iyon. Nung gabing iyon, dala ang notebook at ang DNA results, pumunta si Kapitan Berto sa hukuman. Kinaumagahan, lumabas na ang warrant of arrest para kay Carding. Agad na pumunta sina Kapitan Berto at Detective Torres sa ospital sa Baguio. Nang bumukas ang pinto ng kwarto ni Carding sa ika, 7 palapag, nakasandal si Carding sa kama habang nakikinig sa isang maliit na radyo. Suot niya ang damit pasyente at may nakakabit na IV sa kanyang kamay. Pagkakita niya kay Kapitan Berto, huminto siya at dahan-dahang pinahina ang radyo. Inasahan ko nang darating kayo. Ang boses ni Carding ay parehong-pareho sa kalmadong boses na sumalubong kay Kapitan Berto sa rest house sa Balamban, 13 taon na ang nakararaan. Lumapit si Kapitan Berto at marahang ipinatong sa kandungan ni Carding ang black notebook. Ito ba ang sulat kamay mo? Hinimas ni Carding ang notebook at binuksan ang isang pahina, ang pahina noong Oktubre 12, 1991. Matagal niyang tinignan ang kanyang sulat, saka siya tumingala at tinignan sa mata si Kapitan Berto nung inihanda ko na ang kare-kare at pagkain sa hapag. Ipinagtimpla ko silang sa anggawa sa halamang damot na kinuha ko sa bundok. Para daw masarap ang tulok nila, sabi ng tagapangulo. Napakaasikaso mo talaga, Carding, at siya ang unang uminom. Sunod na uminom ang asawa niya pati na rin ang 2 bata. Napuno ng katahimikan ang kwarto. At pagkatapos, nang makatulog na silang lahat, isa-isa ko silang tinapos. Inilipat ko ang mabangkay gamit ang L300 van mula noong gabi hanggang madaling araw papunta sa isang abandonadong minahan sa Itogon. Isa itong lumang minahan ng ginto na isinara 40 taon na ang nakararaan. 10 taon ko nang pinlano na doon sila itatago. Paano si Jason? Sa unang pagkakataon, nanginig ang labi ni Carding. Hindi ko po kinaya pagdating kay Jason. Yung mukha niya habang natutulog dahil sa tsaa. Kamukhang-kamukhang bunsong anak na namatay kong kuya. Kamukhang-kamukhang ng batang iyon na natutulog. Hindi ko may taas ang kamay ko para saktan siya, kaya dinala ko na lang siya sa kabayan. Sa unang pagkakataon, may tumulong malaking luha sa mga mata ni Carding. Mula nung araw na nagbikti ang kuya ko sa bundok ng Balamban, araw-araw kong tinitignan ang bundok na iyon sa loob ng mahigit 10 taon. Nang malaman kong doon magpapagawa ng rest house ang tagapangulo para sa nanay niya, nagdesisyon akong papasukin ang bahay na iyon. Hindi ko kayang panoorin na nagtatawanan at nagsasaya ang pamilya niya sa mismong lugar kung saan nalagutan ng hininga ang kuya ko. Huminga ng malalim si Carding. Sa loob ng 3 taon bilang katiwala, ako ang naging pinakamasipag na tauhan nila para makuha ang tiwala ng tagapangulo. At habang tinatawag akong Tito Carding ng mga bata, gabi-gabi kong inaalala ang mukha ng kuya ko. Hindi ko sasabihin na hindi man lang lumambot ang puso ko paminsan-minsan. Pero hanggang sa araw ng pakihiganti, hindi ko kinalimutan ang kapatid ko. Kinabukasan ng madaling araw, sa tulong ni Carding, naktungo ang mga pulis at soko sa isang malalim na bahagi ng Itogon, Benguet. Ang bunganga ng lumang minahan ng ginto ay tinakpan lamang ng ilang makakapal na kahoy. Ang makapal na patong ng matuyong dahon ang naging saksi sa paglipas ng mahigit 1 dekada. Gamit ang special excavation equipment, umabot ng 3 araw at gabi ang pahuhukay. Mula sa napakalalim at madilim na butas, dahan-dahang lumitaw ang 3 kalansay. 2 matanda at sa gitna nila ay isang napakaliit na bata. Sa isang buto sa pulso, nakakabit pa rin ang isang kalawanging maliit na relo. Kinumpirma na ito ang relong laging suot ng asawa ng tagapangulo na nagsilbing unang ebidensya sa pakilala sa kanila. Dinala ang mga buto sa NBI Crime Lab. Gamit ang DNA ng binatang si Jason na kumpirma ang pagkakakilanlan ng 3 bangkay.
Pagkatapos ng 13 taon, sa kalendaryo sa ibabaw ng mesa ni Kapitan Berto, naroon pa rin ang pulang bilog sa Oktubre 2006. Wala nang 20 buwan ang natitira bago mapaso ang statute of limitations sa pagpatay. Ngunit ngayon, hawak na ni Kapitan Berto ang lahat ng matibay na ebidensya para harangin ang araw na iyon. Ang natitira na lamang ay ang tawagin isa-isa ang mga pangalan ng biktima sa loob ng malamig na korte. Huling bahagi ng 2005 sa loob ng Cebu Regional Trial Court mula sa bintana, makikita ang pagbabago ng kulay ng mga puno, tulad ng kulay na huling nakita ng pamilya sa puno sa rest house ng Balamban 14 na taon na ang nakararaan. Sa hanay nga manonood, nakaupo ang kapatid na babae at mga pinsan ng tagapangulo. Kasama rin nila si Kapitan Berto na kailanman ay hindi kinalimutan ang kaso. Sa upuan ng akusado, mas maikli at mas maputi na ang buho ni Carding kaysa nang makita siya sa ospital. Mula nang pumasok siya, hindi niya inangat ang kanyang ulo at nanatiling makahawak ang kanyang nga kamay. Binasa ng hurado ang detalye ng kaso. Noong gabi ng Oktubre 12, 1991, nilason ng akusadong si Ricardo Santos, ang tagapangulo ng Mabuhay Textiles na si Eduardo Macharaig, ang kanyang asawa at nakababatang anak gamit ang saang gawa sa halamang gamot. Matapos silang mawalan ng malay, isa-isa niya silang pinatay at itinago ang nabangkay sa isang abandonadong minahan sa Itogon. At ang panganay na si Jason na nawalan din ng malay ay itinago at ikinulong sa loob ng 14 na taon sa kanyang kubo at pinalaki gamit ang ibang pangalan. Tumayo ang piskal. Inamin ba ng akusado ang lahat ng paratang? Dahan-dahang inangat ni Carding ang kanyang ulo. Bahagyang nanginginig ang kanyang labing ngunit ang boses niya ay kalmado, gaya nung nasa rest house siya. Opo, inaamin ko po ang lahat. Inamin mo ba ang pagpatay at pagtatako sa mga bangkay noong Oktubre 12, 1991? Inamin ko po. Inaamin mo rin ba na kinidnap mo ang batang si Jason na noon ay 12 at minalaki siya na parang nakakulong sa iyong bahay sa Kabayan, Benguet, sa loob ng 14 na taon? Matagal na hindi nakapagsalita si Carding. Pagkatapos, ay dahan-dahan, ngunit malinaw siyang sumagot. Inamin ko rin po yan, pero may isa lang po akong gustong sabihin. Sa loob ng 14 na taon, hindi ko man lang naisipang saktan ang batang iyon kahit minsan. Wala lang akong lakas ng loob na ibalik sa kanya ang totoong pangalan niya, na puno ng matinding katahimikan ang korte. Nagpatuloy ang paglilitis habang ipinapakita ng piskal ang diary ni Carding, ang fountain pen, at ang relo ng asawa and tagapangulo bilang ebidensya. Habang binabasa ng hurado ang bawat pahina ng diary, rinig na rinig ang pagikbing ng kapatid ng tagapangulo habang tinatakpan ang kanyang bibig ng panyo. At bilang huling testigo, tinawag ang binatang si Jason. Dahan-dahang tumayo ang binata patungo sa witness stand. Hindi na siya tulad ng unang nakita sa Baguio. Nakasuot na siya ng malinis na itim na suit at mayos ang pagkakasuklay ng buhok. Ngunit ang kanyang mamata sa likod ng salamin ay bakas pa rin ang panginginig tulad nun. Matapos manumpa, naupo ang binata. Hinarap niya si Carding sa unang pagkakataon. Tumingin na rin si Carding no diretso sa mukhang binata. Nagtanong ang hurado sa kalmadong boses. Testigo, maaari mo bang sabihin kung anong klaseng tao ang akusado? Pwede mong sabihin ang lahat ng naaalala mo bago at pagkatapos ng insidente. Matagal na nakaupo lang ang binata bago siya nagsalita. Malabo na ang mga alaala ko nung bata pa ako, pero may isang bagay na malinaw kong naaalala. Noong gabing iyon sa rest house sa Balamban, habang kumakain kami ng kare-kare, may sinabi ang tatay ko habang umiinom ng tsaa na tinimpla ni Tito Carding. Sabi niya, talagang parang kapamilya na ang turing sa amin ni Carding. Bahagyang nanginig ang boses ng binata. Habang sinasabi yun tatay ko, tinapik niya ang balikat ni Tito Carding.
At nakayuko lang po si Tito Carding nun. Yun ang huling alaala na kasama ko ang pamilya ko. Sa unang pagkakataon, nanginig ng malakas ang balikat ni Carding. Sa lubang 14 na taon pagkatapos nun, hindi po naging malupit sa akin si Tito Carding kahit minsan. Laging may mainit na sabaw sa hapagkainan namin at tuwing malamig, siya ang nag-ayos ng papago. Ang pagbasa, pagsulat, pati math at English, lahat yun itinuro sa akin ni Tito Carding. Huminga ng malalim ang binata. Pero kahit minsan, hindi niya sinabi sa akin ang totoong pangalan ko o ang tungkol sa pamilya ko. Kung ano ang nangyari kina nanay, tatay, at sa kapatid ko pagkatapos uminom ngang tsa, kailanman ay hindi niya sinabi. Ang katahimikang yun ang pinakamahirap tiisin. Muling binalot ng katahimikan ang korte. Nakayuko lang si Carding habang nanginginig ang balikat. Isa-isang pumatak ang malalaking luha mula sa kanyang nga mata papunta sa kanyang sapatos. Tinitigan siya en binata bago muling gumarap sa urado. Pinilit ko ponauwag kamuyan si Tito Carding sa buong buhay ko. Pero ang mapangalan ng aking ama, ina, at ng 8 anyos kong kapatid na si Sofia ay dapat natawagin sa tamang lugar at may tamang bigat. Iyon ang dahilan kung bakit ako nandito ngayon. Habang naglalakad pabalik sa kanyang upuan ang binata, walang sinumang gumawa ng ingay sa lupngang korte. Inabot ng kapatid ng tagapangulo ang kanyang kamay patungo sa binata. Mahigpit na hawak ang kanyang panyo. Hinawakan ng binata ang kamay, niya gamit ang 2 kamay at yumuko malalim. Ganun natapos ang araw na iyon sa korte. Matapos ang ilang paglilitis, bago matapos ang taon, naglabas ng desisyon ang Korteng Cebu. Ang akusadong si Ricardo Santos ay inaatasan na magdusa ng parusang habambuhay na pagkakakulong, reclusion perpetua, para sa 3 kaso ng pagpatay. Pagkatapos isaalang-alang ang lahat ng sitwasyon, nang matapos ang hatol, dahan-dahang tumayo si Carding at yumuko ng malalim. Hindi para sa isang tao, kundi sa buong korte. Pagkatapos ay iniabot niya ang kanyang 2 kamay sa mga gwardiya para posasan. Bago lumabas ng korte, huminto si Carding at lumingon. Ang kanyang paningin ay nakatuon sa isang bahagi na korte kung saan nakaupo ang binata. Muling yumuko si Carding ng malalim patungo sa kanya. Dahan-dahang tumayo ang binata, tinignan siya, at gumantingang isang malalim na pagyuko. Ang 14 na taon na pinagsamahan ng 2 tao sa liblib na kubo sa bundok ay tahimik na natapos sa isang payuko. Napahawak sa mata si Kapitan Berto at nakahinga ng maluwag. Ang pulang bilog sa kalendaryo niya na naging mabigat na pasan niya sa loob ng mahigit 10 taon ay sa wakas unti-unti nang nabura sa kanyang isipan. Nung gabing iyon matapos ang paglilitis, nagtungo si Kapitan Berto sa rest house sa Balamban pagkatapos ng mahabang panahon. Sa bakuran na ilang beses nang nag-iba ng may-ari at bihirang puntahan ng tao, tumingala si Kapitan Berto sa puno na nakatayo pa rin sa parehong lugar tulad ng 13 taon na ang nakararaan. Kinuha niya ang black and white na larawan mula sa kanyang jacket, marahang inilapag sa ilalim ng puno at yumuko. Kung nahuli lang ng 1 taon ang hatol bago mag-Oktubre 2006, sanay na paso na ang statute of limitations para sa kasong pagpatay ni Carding. Kung wala ang pagpupumilit ng isang pulis sa loob ng 13 taon, at kung hindi sumakit ang dibdib ni Carding at na-ospital sa Baguio sa loob ng 5 araw, at kung hindi, nabuksan ng binata ang kahong yero mula sa bodega, tuluyan na sanang nabaon sa dilim ang kasong ito. Ilang araw matapos ang hatol, nakpasa ng petisyon ang binata sa korte. Isang petisyon para bawin ang deklarasyon ng kanyang kamatayan na inilabas noong 1956. Naging mabilis ang proseso at ang pangalang Jason Macaraig ay muling naisulat sa kanyang maopisyal na dokumento. Pakaraan ng 14 na taon, ito ang unang pagkakataon na naisulat muling ang binata
ang kanyang totoong pangalan gamit ang sarili niyang mga kamay. Nang makuha niya ang kanyang pagkakakilanlan, matagal na tinignan ng binata ang kanyang bagong ID mula sa labas ng munisipyo. Ang pangalang Jason Macharaik na nakaimprenta sa tabi ng kanyang litrato na hindi niya nagamit sa loob ng 14 na taon ay tila bumalik sa nararapat nitong lugar kakaiba, ngunit nagbibigay ng init. Ibinulsa niya ang ID sa pinakalob ng kanyang pitaka at dahan-dahang naglakad. Pagkaraan ng ilang araw, pumunta ang binata kasama ang kapatid ng tagapangulo sa isang pribadong sementeryo malapit sa Cebu. Nakahanda na ang puntot para sa pamilya. Iyon ang araw na muling magkakasama ang mga labi ng tagapangulo ng kanyang asawa at ni Sofia. Sa daan patungo sa puntot, may mapuno na kakulay ng mga dahon sa rest house ng Balamban 14 na taon na ang nakararaan. Dahan-dahang naglakad ang binata habang inaalaala ang 14 na taon na taglagas at tagulan sa bintana ng kusina ni Tito Carding kung saan hindi siya nakalabas kailanman. Sa harap ng puntot, kinuha ng binata mula sa kanyang itim na suit ang isang maliit na pink na teddy bear. Iyon ang teddy bear ni Sofia na nakaupo lang sa sulok ng sala sa Balamban. Itinago ito ng kapatid ng tagapangulo at kailanman ay hindi nagalaw sa loob ng 14 na taon. Marahang inilapat ng binata ang teddy bear sa harap ng puntot ni Sofia. Ang bahagyang punit na teddy bear ay tila naghintay ng 14 na taon doon. 2 beses na yumuko ang binata at nagalay ng panalangin. Ang mapangalang hindi niya nabanggit kahit minsan sa loob ng 14 na taon ay dahan-dahan niyang sinambit ngayon, Tatay, Nanay, Sofia. Ang init ng araw ay tumatama sa ibabaw ng sementeryo. Ang kapatid ng tagapangulo, ang mapinsan, at maging si Kapitan Berto ay tahimik na nakayuko habang pinakikinggan ang kanyang bawat salita. Ang malamig at nanigas na kare-kare mula sa rest house matapos ang mahabang paglalakbay ng 14 na taon ay sa wakas nilisan na ang mesang iyon sa ilalim ng mainit na sikat ng araw sa sementeryo. Ito ay isang pagtatagpo kung saan ang isang nawasak na pamilya matapos ang 14 na taong katahimikan ay muling natawag ang pangalan ng bawat isa. At bago nangyari ang pagtatakpong iyon, dapat nating alalahanin magpakailanman na may isang pulis na hindi sumuko sa loob ng 13 taon. At ang kamay ng isang binata na nagbukas ng kahong yero mula sa isang madilim na bodega. Nagustuhan ba ninyo ang kwento? Kung i-click ninyo ang screen dito, makakapanood pa kayo ng mas kapana-panabik na mga kwento. Kung mag-iwan kayo ng komento kung saan kayo nanonood, babatiin ko kayo isa-isa ng may kagalakan. Magandang araw po sa inyong lahat. Sana ay i-click ninyo ang subscribe at like